Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is yung second day na natin ng pagtalakay sa series natin na Cultivating a Thankful Heart. So ngayong araw magpo-focus tayo sa topic na pusong mapagpasalamat or a thankful heart itself. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 106 verse 1. So in English Standard Version, give thanks to the Lord, for He is good. Praise the Lord. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His steadfast love endures forever. So in Tagalog translation naman, or ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible Version, ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga mamamayan. Purihin ninyo ang Panginoon, magpasalamat kayo sa Kanya dahil Siya ay mabuti. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. So yung pinaka-main point, yun, main point pa. Yung main point lang naman ng Bible verse na ito is to praise God, di ba? Maging magpasalamat tayo dahil nga yung series natin, Cultivating a Thankful Heart. So, pinakaunang-una dapat maging thankful tayo. We should give thanks to the Lord kasi He is good and His steadfast love endures forever. So, di ba, yung pagmamahal niya sa atin, yung steadfast love niya sa atin, endures forever, can conquer everything, and kumbaga, eternally yon. Walang time limit kasi araw-araw, lagi-lagi tayo minamahal ng Diyos hanggang sa huling hininga natin. So, para mas mapalalim pa itong Bible verse natin, is proceed tayo ngayon sa ating teaching. Number 1, God's character is worthy of praise and thanksgiving. So, yung character daw ni God is worthy ng praise and thanksgiving. And I also agree, hindi lang yung character niya. Yung wisdom niya, lahat ng sacrifices niya for us, diba? Kasi within that character encompasses a lot of things na di ba? Yung attitude ni God towards us, yung pagmamahal niya sa atin, yung way ng pag-show niya ng pagmamahal niya sa atin, yung care niya sa atin, yung faithfulness niya sa atin, di ba? So lahat yon nakapaloob dyan sa character ni God na tinutukoy sa ating pangunang teaching. So, God's character is worthy of praise and thanksgiving. So, gaya nga ng isang awitin na kinakanta namin madalas sa church, yung kumbaga, kulang ang pasasalamat para sa Kanya. Parang, walang kanta na makakapag-express kung gaano tayo dapat magpasalamat sa Kanya. Kulang lahat ng pasasalamat para sa lahat ng ginawa niya sa atin, di ba? So, imaginein mo na lang kung ano ba yung character ni God to be deserving of that praise and thanksgiving, di ba? Of that worship. So, lagi natin tatandaan, God's character is worthy of praise and thanksgiving. Number 2, God's goodness does not change. Kung ano yung goodness na ipinakita niya sa mga anak niya, even before pa tayo isinilang, is ayun din yung pinaparanas niya sa atin ngayon. And sa mga susunod na generation pa, di ba? Kaya nga, may nababanggit na generational wealth dito sa devotion natin. Kasi ang tunay na kayamanan is yung pagkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos, di ba? And, syempre, God's goodness does not change nga di ba? So, hindi lang hanggang sa atin yung goodness na yon, pati sa next generation and next pa. So, proven and tested naman na to. Diba? God's goodness does not change. Kahit pa ang dami nating nagagawang kasalanan, kahit pa minsan nakakalimot tayo sa Kanya, tayo is hindi tayo magawang kalimutan ni God. And hindi rin niya tayo kayang gawa ng masama. Hindi niya tayo kayang i-lead sa masama, and He will never do that to us, diba? So, God's goodness does not change. And lastly, God's love endures forever. So, gaya nga ng sabi sa Bible verse natin, His steadfast love endures forever. So, yung love na yon
ang daming nako-conquer nun and ang dami niyang ine-endure, 'di ba? Para lang sa atin. So, for example, yung kaisa-isang ano niya, yung only begotten son niya is nagawa niyang i-sacrifice for us. So that's how he loves us, 'di ba? He sacrificed his only begotten son to free us from our sins, 'di ba? So, isipin na lang natin kung hanggang saan pa yung maaabot ng steadfast love na yon ni God para sa atin. So, we should not forget that our God's love, His steadfast love, endures forever. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, thank God for His unchanging goodness. So, ayun nga, dahil His character is worthy of praise and thanksgiving, we should give thanks to Him for His unchanging goodness. Number 2, praise God for His works in the present. So, para sa akin naman, hindi lang tayo magpe-praise sa Kanya dahil lang sa mga works niya in the present or in the present time. So, para sa lahat ng nagawa niya, even before and sa patuloy pa niya magagawa, sa lahat, kumbaga marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos, diba? Hindi natin siya kayang specific lahat kasi hindi natin mabilang, diba? Kahit ubusin mo yung buong buhay mo na isa-isahin ko ano ba yung dapat ipagpasalamat sa Diyos, hindi pa yan sapat para sa lahat ng ginawa na sa atin. So, para sa akin, we should praise Him. We should do our praises to Him. We should give our praises to Him, to our Lord God, for His works ever since. And lastly, trust God for His love endures forever. So, dahil nga His steadfast love endures forever, we should just trust Him and let Him do the work, diba? Gaya nga na lagi sinasabi, itaas lang natin lahat sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya. Dahil He can conquer everything. His love can conquer everything, especially when it comes to us. So, all those aforementioned are the reasons why our hearts should be filled with praise and thanksgiving, especially to our Lord God, our Creator and our Savior.